kayong organization na sinasamahan, isipin niyong sumama sa isa. Kung wala pa kayo, kung kayo, hindi nabanggit dito, pero yung ibang lugar, kung kayo ay dating pupunta ng simbahan, maghanap kayo ng community sa simbahan niyo. Lahat po yan ay pwede natin gamitin resource para lumakas ang loob at gumaan ang loob. Hindi po ibig sabihin, iiwasan na natin ang problema, no? Hindi ito solution na, ay nako, hindi ko na lang iisipin ang problema ko. Hindi po yung totoo. Hindi yan maganda. Kailangan po kasi kasuhin ang problema. Pero habang inaasikaso nyo ang problemang yan, mas maganda may kasama, may katulong ka, para maski naghirap na ng todo, hindi ka naman babagsak at magko-collapse na. Hindi tayo pwedeng to fall into depression. Hindi naman pwedeng gano'n. Kasi pag na-depress ng todo, doon po nagsisimula ang ating suicidal thought. Hindi po dapat hayaan yan. Kung napapalapit na pag-iisip ng ganyan, hinto mo agad. Hindi dapat yan. Okay? Pag may narinig kayo kaibigan, nagsasabi, gusto ko na nga magpakamatay, seryoso po yan. Huwag nyo namang isipin na, sinasabi lang niya yun, hindi ho. Kasi ang isang buhay ay napakahalaga. Huwag po nating hayaan na, marami sa amin ganyan nagpakamatay. Huwag po nating i-normalize yan. Hindi yan normal. Okay? Maski na dito po sa Hong Kong. Kailangan po alamin natin ang bawat isa ay importante sa isa't isa. Marami tayong magagawa sa buhay. Maraming iiyak sa Pilipinas kung kayo'y nawala. Talaga pong napakahalaga ng buhay niyo. Okay? So, yan ang tinatawag nilang resourcing. Naghahanap ng bagay, anuman, o tao na maaaring magpagaan ng loob mo. Okay? So, yung pangatlo natin, ang tinatawag nilang grounding. Di ko alam kung kaya natin gawin dito. Subukan natin. Kaya lang wala akong upuan. Could I borrow that seat? Susubukan natin grounding. Okay? Maayos ba pagkaupo niyo? Upo kayo na maayos para flat yung paa niyo. O ganito, yung square. Bigyan niyo ng loob niyo ng komportable upo. Okay? Alright. So, minsan, ang nangyayari sa totoo, basta masyado ng tuliro ang ating pag-iisip, okay, parang nawawala tayo sa sarili. Intindihan ko ba yun? Nawawala tayo sa sarili. Tama tayo sa sarili. Okay? Like your mind is so far away. So yourself is also so far away. Hindi mo na nalalaman ano nangyayari sa katawan mo. So ang grounding, ibinabalik ka sa here and now. Sa ngayon. Sa nangyayari ngayon. So, subukan natin grounding ha. Yung picture nakaupo. So una, itulak mo yung paa mo o yung sakong mo sa sahig, sa table. Tulak mo pababa. Tapos i-relax. Okay, isa pa. Tulak, pababa. Baba naman. Baba mo naman. Ayan. Kanina ka pa na, dito baka sa makatigay ka. Okay yun. Sa noo na tayo, nasa noo na. Okay? Ikunat ang noo. Kunit. Kunot. Ikunot ang noo. And then relax. Okay? Isa pa, kunot pa. And relax. Ngayon yung ilong naman, para kayo may naamoy na mabaw. And then relax. Ikunot din ang ating ilong. And then relax. So, naramdaman natin yung relaxation ng ating noo. Okay? Tapos, ang leeg po dahan-dahan kasi marami kayong ginagawa. Lahat ng problema, lahat ng bigat, hawak-hawak natin ang leeg at ang balikat. So, i-rotate na lang dahan. Pabalik. Okay. Yung simple niya, wala pa atang 2 minuto yung ginawa natin. Ang laki na ng pagbabagong pakiramdam mo. 2 minuto lang. Isa pa nga, kundi ako nagkamali ng salita, 1 minuto na yan. Okay? Tinatawag po natin yung grounding.
Kaya simpleng bagay, pag tayo ay pag-iisip ay lumilipad na, nawawala na sa pag-iisip, ibalik natin. Sabi ko gano'n na ba? Sobrang natulog ako, teka mamihinto muna ako. Pakiramdaman mo yung kwento dito sa aking upuan, yung paa ko sa sahig, ang kamay ko sa aking hita, lahat po yan simpleng bagay para lang ibalik ang pag-iisip sa ating katawan. Kumbaga, lahat ng ginawa natin, parang naramdaman mo lahat ng parte ng katawan. Diba? Yun lang naman ang grounding, ilalagay sa stable surface. Yung ating po pinag-aaralan, dinala yan sa Pilipinas na matapos ng bagyong Haiyan. Ayan. Yung malaking bagyo. Tinuruan po yung mga Amerikano na punta doon. Sa atin pala sa Pilipinas, ang grounding nila nasa ibabaw ng tubig. Lumulutang. Pa-float sila. Kasi syempre yung pinaka-devastated pong area, yung mga inabot na malapit sa tubig. Diba? So, nung pumunta sila doon, tinuruan sila ng mga Pilipino. Ang pinaka-komportable bagay sa akin ay lumutang sa tubig. Siguro kung makinista ka, siguro kung ikaw ay sanay sa tubig, hindi kayo marunong maglako yung isipin na makamatakot kayo. Grounding na kayo gaso ng mga. Okay? So, ito po ay adjustable sa sarili mo. Kung anong magagawa mo. Pwede gawin sa kama, pwede nasa kaupo kayo sa ganito, o pwede saan ba kayo makahiga at makomportable. Okay? I-crunch mo yung katawan tapos i-relax para maramdaman mo yung buong katawan. Okay? Mukhang maganda yung pag-upo ko, pwede upo na lang kaya ako. So, yung pang-apat natin, tinatawag nila gesturing. Gesturing. Yung mga kala natin, mga tirisin, yung nasa picture, yung naggaganyan ng buhok. Ito may picture. Ginagawa yung buhok. Okay? Yung palaya ay ginagawa para matanggal ang ating nervos. Diba? Gagaling yung buhok. Minsan, kinakagat yung nail. Kuko. Ang kuko, kinakagat ang kuko. So, minsan talaga pinakayaw natin sa mga batang gawin yan. Pero pag nakita mo ganyan, tinatrack mo rin. Pag susurbayan mo na, nananelbios ng kapatid ko, o nananelbios ang kaibigan. Okay? Sa mga bata po sa Amerika, binibigyan ng mga toys. Na maliliit na lang, yung pala nagpo-focus. Nung pong nasa eskwela pa ako, pag ako'y nag-aaral, nasa klase, ay hindi ako mag-turn ng Tama. Ako din, ganyan. Paulit-ulit. Ako din. Ganito ako ng ganito. Yung palayaan, lumalabas ang nervous ko. At tumutulong sa pag-focus ko. So kung kailangan ka mag-focus ng kaunti, sanay ka may ginagawa, gupitin mo yun habang ginagawa mo sa bagay. Ano mo po yung sa kanil, maraming nagkakaroon na hindi ganchilyo. Okay, nag-crochet, minsan ganchilyo. Yung pala, nakakatulong yun. Oh, example. Ilan sa inyo, basta nininervous kayo, linis kayo ng linis. Linis na ang pagka-nervous. Nilalabas ang ating anxiety. Okay? So alam ko, lagi kayo naglilinis sa amo. Pero yung paglilinis nyo sa sarili, may iba nga naliligo, talang maligo. Oh. At tagal maligo yung pala, hindi lang sa pagkalinis ang gusto. Nag-iisip, nagpo-focus. Ilang beses mo yung naliligo na siya shower, lahat ng problema naiisip mo, tapos nagkakaroon kayo ng solusyon. Di ba nagpo-focus kayo? Yung pala nga, dalawang kamay, relax tayo. Magkakaroon tayo ng solusyon sa mga problema. Na pag-iisipan na ba yung gagawin? Okay, sana naman, hindi nyo naman pupurihin ang pag-iisip na ng problema habang naliligo. Kasi ang paliligo, magandang bagay yan sa self-care, ma-relax tayo. Okay? Ang kailangan, isipin mo yung mga malilinis at mga bagay na nagpapabuti sa'yo. Okay? So isipin mo, magsisimba ako ngayon. Makikita ko yung kaibigan ko. Yung kakain kami ng maruya. Kakain kami ng mga pagkain paborito ko. Yan, ang pagsasama-sama. Ayan. So yan tinatawag nilang gesturing. Okay? So hayaang lumabas yan. Napakasimple bagay po. Wala pa tayong pinag-aralan ngayon na hindi mo kaya gawin ng isa, di ba? Kaya lang, hindi natin ginagawa. Kasi nga lagi tayong masyadong busy. Bibili lang Yung panglima po,
talagang Pagkain ba yan? Ilagay mo dito, malinis. tawag nila, help Aral now, yun. tulong na ngayon. Saan pupunta? Yan po ay Ganyan, kakain ginagamit tayo. natin kung malaki na ang problema na malapit na mag-breakdown. Kung minsan naging nervous breakdown ang kaibigan o ikaw. Pag sobra na yung nervous, pag sobra ang galit, o sobra na yung depression, nararamdaman mo ba kailangan i-break ko na itong cycle na to. Hindi ko hayaan nandito na lang ako. Okay? Marami sinasabi pag gano'n na nangyayari sa akin, nagdadasal ako. Maganda yan, research yan, di ba? O, nalimutan kong banggitin. Yung parang paggamit ng rosaryo. Di ba? Yung rosary. Oh, ano po? Hindi ba gumagalaw ang kamay natin? So, maliban sa talagang panalangin mo sa Panginoon, nare-relax yung pag-isip mo, inaabot mo sa kanyang problema mo. Paggamit mo pala ng rosaryo, nakaka-focus ka rin, nakaka-relax ka rin. O, ito na po ang ating blessing ng ulan. Para tingnan naman. So, malapit na tayo matapos. Yung help now, yung tulong na ngayon. Okay? Yung tulong na ngayon, yan ang mga bagay na gagawin natin para tulungan at sa isa kung yung taong yun talagang tunay na naghihirap. Kung hindi na natin nakakayanin. Alam mo, tingnan mo po ang ating lista, napakasimple. Bigyan ko kayo ng Ang lista natin, napakasimple. Ang sinasabi, unang-una, bigyan mo ng inumin. Bigyan nyo daw po ng inumin. Eh, isipin ko, inumin. Tulong ba yun? Yung pala talagang tunay nakakatulong. So, yung tunay na gagawin natin para matanggalin natin pag-isip kung magpapakamatay, kung nadi-depress, ano bang gagawin natin? Akala ko may magic word ako bibigyan. Hindi. Bigyan mo lang pala ng unang ko lang Ganda! bigyan mo tubig. Ganda! Yung Painin ano mo mo, ng tubig. Ganun papintirin pala. natin sila. Tunay Yung pala sa mga na nakinig mama, pag na tulungan ng tao, may bigyan mo. attendance, yung attendance, meron na Yung po. pala, nakakatulong sa katawan nyo. Tanggalin mo yung iniisip nila. Kasi pag binigyan mo ng tubig, kailangan swallow sila. Kung hindi, malulunod. So ngayon, pag uminom sila, bumabalik sa physical. Diba? Kasi ang reaction ng ating utak automatic. Binibigyan natin ng mga physical reaction para maibalik natin kanilang pag-iisip sa mga nangyayari. Thank you. Okay? Maliban dyan, nakalagay doon, pabilangin mo daw ng 10 pabaliktad. Pag-calculate mo, halimbawa, 10, 7, 4, mamalusin mo ng 3. Yung mahirap-hirap na kaunti. Hindi pwede yung 10, 8, kasi mabilis. Gusto natin ipa-focus yung isip nila. Tanggalin doon sa iniisip at ibalik sa nangyayari ngayon. Sasabihin, ang hirap naman, subukan mo. Subukan natin mag-calculate, pababa. Kasi pag dinala mo yung pag-iisip nila sa ganun, matatanggal sa mga iniisip nila.